Guys, good Hello. evening. Yes, live Naka-on tayo ba? ulit. Naka-on. It's good to be back. After 2 weeks, Ay, no? panoorin natin. Oo, tas buti na lang meron tayong reserve na Wait, share natin. episode. Share Share muna muna. natin guys sa mga hindi pa nakapag-share. Yung si Miriam nakashare agad ah. Oo nga, may one share ka agad. Tagal daw eh. nating mag-live. Baka umabot pa sa maging sino ka man. Ayan. Ay, bago ba yon? Ay, kailangan pala sa OMSIM mo. Ayun, kita naman pala yung ano. Number Oo, of kita viewers. naman. Hindi ko kailangan mag-switch. Hi guys! Pero dun tayo sa OMSIM page Teka. stream. Mag-ano lang din ako. Mag-share lang din ako. Ay. Kumusta kayo? Okay. Please comment pala kung okay yung audio namin. Kung masyado bang malakas, Or mahina. mahina, whatever. Whatever you might Uy, Hello, Maxi. you might want to call it. Uy, meron ng 4. 4 na. Bilis naman. 5 na nga oh. Ako yung Nami isa siguro dun. nila tayo. Excel! Teka, sinashare ko Ang kasi. One Piece. Ang One Piece ni Excel. Good evening, good evening. One Piece yung yung title, pero 3-piece muna kami ngayon kasi wala Tito si Joey, Tito Joey eh. Medyo May mga inuunang Busy na bagay. naman. may mga herrands si Tito Joey. Hi guys! Oh, magkumustahan na tayo. Kumusta? Una na kayo. Si Turo. sila lagi Si pagtuturo Maparaya. Magparaya tayo eh. Guys, pa-comment kung okay yung audio namin para mag-adjust kami pagka hindi okay yung audio namin. Back to home base tayo ngayon. Oo eh. Bakit? Mas Bakit? comfy nga eh. Bakit? Wala lang. Kasi yung may hiniram ng tito ko yung Globatome eh. Wala tayong internet dun. Mga tito, ano masasabi niyo sa Lexus ni Josh Mojica? Sana all. Ayun talaga number 1. Sana Sana all. all. Pero controversial ba yung Lexus ni Josh Mojica? Tinanong siya eh. Oh. Cash daw ba? Sagot niya. Yeah. 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 Parang Parang yes. Gusto niya Excel. magsinungaling pero hindi niya magawa ng maayos. okay. So yung sagot niya parang hindi 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 firm. convincing na Oo, ang dami kayong paiba-iba dun sa story niya dun sa interview niya. Pero may nakita akong clip tinanong siya kung magkano per month, tas 7 to 8 digits daw. Wow, sana all. Grabe dahil sa kangkong no? Dahil sa kangkong. Tapos meron siya isang kwento. Hindi ko alam niyo yung pangalan nag-interview sa kanya, yung naka-sweatsuit. Yun yung parang bootleg na because. Hindi ko yun ba yung may agency, Miri? Uy, pa-shoutout daw, Tito Ra. Hello, Carlo. Siya yung video editor ng mga videos natin. Nice. Uy, hi. Okay. Hindi ko pa siya Baka pwede sinashout. rin tayo magpagawa ng sa kanya, ng Ng OMSIM video. Mga clips. Oo. Tara dito, Carls. Tapos 4M daw, pero may comment na kaibigan niya yung binilhan 2.7M at financing. Hindi daw totoong bilhin niya na cash. O baka yun yung reason kung bakit medyo hindi convincing yung Parang napipilitan ata siya eh. Actually, Baka tsaka big kilala mo time. yung tao mayabang yun di ba? Parang kung alam Kung niya ka- talaga oo, sa kung sarili alam na niya. kinash na yun, talagang full conviction niyang sasabihin. Yung Of course. confidence niya, tangin na. True. Oo. Oozing To confidence the yan. roof. Tapos Tama. may isang tanong sa kanya tungkol sa yun niya paano siya nag-start. May kinukwento siya na sabi niya, 6 a.m. pa lang, nagluluto na ako kahit walang orders. Ganun. Eh Hindi ako naniniwala. hindi siya narinig ng maayos na nag-interview sa kanya. Sabi niya, 2 a.m.? Nagluluto ka na? Sabi niya, yeah. So, may talaga Mahilig siya barbero talaga affirm. So ano ba talagang tawag doon? shoutout sa 10 viewers Shout out. 6 naging 2 eh. Please paki-share ng stream guys para Mahilig siya umoo. ma-enjoy natin yung Mahilig siya mag-yeah. Ma-enjoy na mas maraming tao pa tong stream natin. Tsaka naka-live kami ngayon. Sa mga Yeah. Oh, live Yeah. to, live to. Sa mga hindi may Omsim. alam, the past 2 episodes na nilabas, those were recorded Recorded. ones kasi we're trying as much as we can na weekly talaga makapag-provide ng ng episodes for you. Alam niyo naman sa milyon-milyon na nag-aabang ng bawat Tama. episode ng OMS. Pasensya na hindi kami nakapag-live. Ayaw naming mapahiya sa inyo. Kaya kung hindi man kami pwedeng mag-live, meron kaming, mini-make sure namin na merong recorded episode. At dahil dyan, pasok muna tayo ng ating intro.
tanong mo sa tito mo. Yun. Amsterdam pa ngayon. Tito ah. Joey, pa hindi nga. porket sabog ka. Sa kabilang bahay Nasa ka lang eh. Amsterdam ka na. Sabay-sabay uminom. Ito yung ano ko. Na-revive ko siya. Oh, Parang Napulot mo uli. Oo. Aegis Geek Vape 1 yung tawag sa kanya. Old school na yan. Isa sa mga nauna yan. Kind of old school. Ang naging problema ko sa kanya kasi Nagli-leak. hindi, Ayun, hindi siya nagli-leak. Uy, nga. Sarap pinunasan. Yeah. Yeah. Maganda, perfect ba siya? Yeah. Pero, naging problema ko sa kanya. Ano kasi ito eh. Ito yung pinapalitan sa kanya, yung mismong ganito. Ano tawag niya? OCC ba? Oo, Tama. OCC. Tapos, Parang yung smoke. oo. Nung time na parang pinipilit i-regulate heavily yung vape. 'Di ba parang nagkaroon ng ganun time eh. Na nagtataasan na yung pressure ng pods, tapos mawawala na daw Yung flavor. Ayan. Na-stop din yung production OCC, so natambak siya ng medyo matagal. Pero ngayon meron na uli, no? Yeah, yeah. Yeah. Lamaya ka, Josh. Tinatry ko siyang buhayin kasi definitely mas matipid to kaysa sa Saan nagpapatak-patakan na? Hindi, kasi ano yung yun? yung OCC ang mahal. 150 lang. 150 na lang. Eh kung hindi Pero ka ilang naman- weeks yun? Depende sa hipak mo eh. Pero kasi ang trick doon sa OCC para mapatagal mo, wag mo i-overnight ng may laman na juice. Oh? Para hindi siya... So, dapat i-overnight mo Hindi, siya. nasa-soak siya eh. Ganun. Imagine mo yung parang yung So, kailangan ubusin mo siya bago Oo, hindi naman siya mahirap ubusin eh. Like kunyari need mo mag-refill tapos gabi na, edi parang half na lang yung ilagay mo ganun or less than that. Mas may ganun matipid palang siya. technique. Kamusta ang Kamusta past yung 2 weeks? Ilang Yes, linggo 2 tayong hindi weeks nagkita? pa. 3 weeks? 2. 2 Kasi weeks. 2 yung reserve natin na nilabas eh. Tito Ram, kumusta? Nakita ko may Ako, ano ka naging na eh. busy lang ako, May naging bagong busy. career ka na eh. Yes, Realtor, your Pinoy Realtor. Pero shoutout kay Carlo Reyes kung siya talaga yung nag-edit. Edit no? pati video. Yeah. Hindi, siya talaga. Siya Sa talaga lahat. nag-edit. So, 1 million ba yung binayad mo kay Carlo Reyes? Hindi naman. Kala ko sabihin mo, yeah. Hindi mo Hindi. ako i-vibe. I-flex ko eh, no? Ang taas kasi, dapat mga 30k. Pag Okay. 30k, iyayek ko. Baka singilin ka 30k next time. Hindi. May usapan na kami niya ni Boss Carlo. Boom. Alam mo, Carlo, ini-ex-deal ka lang nito, tapos lugi ka. So, sana ma-realize mo. Hindi, maganda ang benefit niya. Wow. With the real estate world. Kasi may nag-inquire agad sa kanya. Agent mo rin ba siya? Or Hindi. Friend siya pinsan siya nung friend ni Yam. Okay. Nung gumagawa kami ng video, may nanghingi na ng calling card niya. Nice. So, So parang advertisement din sa work niya. sa work, totoo. Pero hindi ko pa lang siya shoutout ngayon. Basta, may future plans kami. Okay, okay. Okay. Pasabog. Pasabog, di naman. Follow nyo si Tito Ram sa TikTok. Yes, Dun TikTok, sa- all my social media accounts. What's your On the what's your description social below. media handle? Ha? Ano yung... Yeah. Username. Di ko alam eh, madami pa iba-iba. Okay lang yan. Basta nasa link yun. Kamusta past week mo? Okay naman, naging busy lang talaga. Daming Tapos, inaaral, ganun, yun May lang. sakit ka. Yes, kasakit ako. Pero ano lang, 1 day lang siya. Yung malala. Tas pero hindi na nawala yung phlegm. So I don't know. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero pagaling na. Nako din, di ba sabay tayo nagsabi ng masama yung pakiramdam before na-suspend? Last Kasi Thursday panahon din yun, ng di ba? sakit. Marami Hindi may eh. sakit. Na food poison ako eh. Ganun. Oo. Kasi, sa Saturday yun eh, tas concert ng Twice. Oh, kasama ka ba? Hindi, inintay ko lang si Bea matapos. Tapos, Anto ka lang sa parking? Hindi. Sunduin ko siya dyan sa may dakila. May kasama siyang friends. Tapos, yung jowa ni Makoy, nandun din. So, napag-usapan namin ni Makoy, sa labas na tayo maghintay. So, punta kami dyan sa may Shell sa Alido. Tapos, maganda pala dyan sa Shell sa Alido kasi 24 hours siya na bukas. Tapos may coffee. Saan siya sa Alido? Sa highway. Yung ba sa may builders? Alido ba yun? Oo, Hindi. katabi yun. ng builders. Right, ayun. Tapos, nag-coffee kami ni Makoy doon tsaka ni Jetro habang nag-iintay. Tapos, the only thing na hindi na ako lang yung kumain is yung corned beef pandesal. So, I think luma yung corned beef. Uy, shoutout sa Shell sa Alido. Oo. Yung corned beef. EQA niya ng maayos yung pagkain nyo. Pero Pero, malamang corned beef yun. dude, pagising ko, alam mo yung napatanong ako sa sarili ko kung uminom ba ako kagabi.
Kasi Bakit? yung Anong feeling? combo dehydrated. So, dehydrated ako. Tapos nag-ELBM ako. Tapos sobrang sakit ng ulo ko. Tapos nilalagnat ako. Lahat talaga Putang ina. Anong araw yun? Lahat talaga. Sunday, kinabukasan. Mm. Ratay ako sa higaan. Tapos Monday. Tapos Tuesday, di ba? Tuesday ako nag-office. Pasok ako ng office. Nakapasok ka pa? Di ko pa rin kaya. Nag-half day leave ako. 3 a.m. umuwi na ulit ako. Sabi ko sa mga kasama ko, guys, di ko talaga kaya. Sama ng pakaramdam ko. Pero yun, parang... Yun na yun, yung pagkain na yun. Walang iba. Walang ibang suspect. Wala akong ibang maisip Wala. As in, wala talaga. So, parang dinaan ko lang siya sa sandamukal na Pocari. Yun, Pocari ng Pocari. Kaya lang ang problema, pag bumagsak ang katawan ko Parang lahat ng mga kasama ko sa bahay, tsaka sila sabi, napakabilis, parang payat na payat daw agad ako. Kasi nawalan ka ng water retention. Hacks yun, para pumayat. Magpa-food poison kayo. dun sa ano. Oy, Tapos- shut up daw muna. Pa-shut up daw si EMJ. Shut up, Kalbo. Hello, MJ. Nasa Emj. bilyaran ba kayo? Yan, kalaro kayo ng Bernardo. bilyaran. MJ. Tawag dito, pag kumain ako, parang 2 subo, susuka na ako. Putang ina, di ko pa na-experience yung ganyan. Lala Talaga? talaga. Tas di ko alam kung ano ba nangyari. Parang ganun, mapapatanong ka talaga. Mahirap ma-food poison. Sobrang hirap. Ako dati sa Talaba. Di lang Oo. sa LBM Lalagnating ka ko. talaga. Pero food poison. Talagang yung katawan mo parang lahat ng sakit at once. Oh. Mararamdaman mo. Ang hirap siguro mga food poison pag nasa bakasyon ka no? Oo, yun talaga. Di ba parang meron ako nakita ganyan sa TikTok Mahalas mo nun, no? Sa Boracay. Nagsambales Sa Bales. sila. Tapos parang kailangan itakbo sa ospital nung isa nilang kasama dahil na food poison. Tangina. Tas Wala na. Hassle. minsan may magsasabi pa sa'yo na may nalan tiyan mo. Gaganunin ka pa, no? Tapos ang sama ng pakiramdam mo. Tapos magsisigit pa ng kung ako yan ano lang yan, papagpag ko Mga lang taong yan. gusto sila lagi bida. Mga main character na maton. Pagpag mo lang. Binaby mo kasi yung sakit mo eh. Oo, ganun. Binibi, suka na ng suka. Anyway, yun yung sa akin. Sa'yo. Ako, etong past 2 weeks, Uy, may nangyari sa may kanya. bago kami activity ni Tin. May bago kami Okay. activity. Nag-yoga kami. Dito. Okay, saan? Sa Caltex. Yung may Bikram. Hindi. Ano may Vikram? Hindi ko alam. Narinig ko lang na naka-incorporate siya sa yoga. Hindi ko alam kung... Basta EF Yoga School dyan sa taas ng MCF hub dun sa Caltex. how was it? Saya. Masaya. Ang lupit ng pawis pala sa ganun. Kahit nandun ka lang Malupit sa yung mat. pawis? Oo. As in, nahihilam ako sa pawis ko. Sobrang lakas ng pawis. Parang ako nagbabasketball lagi. Magkano ang session ng yoga? Naka-monthly kami, 3-3. 3 months. Tapos 3 times a week. Ayun. Hindi ba siya puro stretching? Stretching, meditation, mga ganun. Ang sarap ng tulog pagkatapos. Kahit 1 oras lang. Okay. Mm-mm. Kasi nakaka-ano daw siya, nakaka-help daw sa blood flow, mga ganyan sa... So, marirecommend mo talaga siya? Oo, sa ating mga ko siya. tito. Talaga 3 din yun Oo. Hindi masaya, try nyo. Okay, Kaya sige. ako lang mag-iisang lalaki doon, tapos parang kami lang nitin yung bata. Mga mami, mga kasama namin. Saya. Tapos every session, dalawa kasi yun kami yung beginner class, tapos after namin yung mga advanced class na. Oo. Paano hinihingal? O sige, tuloy mo Hindi muna. naman Na-curious hingal. ako eh. Ano siya talaga, Hindi ko alam bakit sobrang pawis Puro stretching lang naman kasi talaga Pero mahirap kasi karamihan, like yung last session namin, puro core. Mga nakaplanks kami ng matagal. Mga ganun. Mahirap talaga. Mahirap. Tapos kinakaya ng mga mamis. Oo. Okay Mga flexible yung mga mami Yan. Ako yata yung pinaka hindi flexible dun. Hindi ko magawa yung mga poses nila Sabi niya mo, bakit nung nag-yoga tayo, Ram, kahit patak walang pawis? Kasi pag nag-yoga, di ba nakapikit? Pag pumipikit ka, Yam, di mo alam na si Hiram lumalabas sa glit. Nagpupunas. Hindi, yung ginawa namin ni Yam, meditation naman. Yung mga class nung, basta yung mga Hindu keme, mga Shri, parang, ano ba tawag doon? Shri yung pangalan nung Shri. Sikat yun, sikat siya. Ano spelling? S-R-I. Sri. Sri. Pero Shri talaga yung Shri. tawag sa kanya. Okay. Nakakaiyak, maiiyak ka. Basta sobrang relaxing na may something. Bakit may iyak ka? Basta may magic.
May Parang ganun din hindi siya sa amin magic eh. Hindi siya magic eh, pero may something. Oo, yung sa amin, Universe, keme. yung after ng session din namin, nagpapalakpakan mga tao. Oo, di ba? Parang sobrang relief after ng session. may lalabas talaga sa'yo. Oo. Bukod sa fulfilling siya kasi nagawa mo yung mga poses, yung mga stretch. May relief talaga na feeling kasi nag-meditate ka ng kahit mga 10 minutes Oo, after. yung walang magsasalita, Oo. doon ka eh. So, marirecommend namin siya, yoga. Meron kaya nautot habang nag-yoga? Meron. Worry ko yun. Diba? Pag nagsastruggle ka minsan, mautot Pag ka eh. nagano ka na, gumanon. Think about all the positive in your life. Tapos ang tahimik. Tapos enclosed yung area nyo eh, no? Wala na. Papalabasin ka kaya pag ganun? Hindi naman. Sabihin Kasi sa'yo ng baka coach sila mo, yung that's lalabas." okay. Gina G yung yoga instructor eh. No? Guys, let's take a break. Tapos sabi, think of all the positive in your life. Putang ina. Bastos ah. Ano ba? High blood eh. Ayahin ko pala kayo na mag-driving range. Oh, tara. Driving range? Golf. Okay. Sa Baliwag. Sa yung green something. Sabi ni Christian, ano nga yun? yun. Oo. Oh, greenery. Try nga Diba? natin yan. Tara, Sige, sige. set tayo. I-video natin, dali natin si, ano pangalan ng videographer Si mo? Carlo. Si Carlo. Oo. Dronan mo. Dronan mo. Habulin mo yung bola. Dronan mo to. Oy guys, pala, i-congratulate din natin yung kapatid ko dahil Ay, congrats, Dan. they are Dan. newly engaged. Congrats. Thank you. Sana ay Sana ay ikaw na masaya next. kayong dalawa. Uy! Sana ay maging masaya kayong dalawa. So, kwento ko lang, parang binigay yung setting sa amin. So, anong nangyari? Punta kami ng Bolinao na, putya, sobrang layo pala. Bulinaw, Pangasinan. Oo, Oo. ng Bolinao. Sobrang layo, man. As in. 4 hours lang. Joke Tapos, alam mo yung problema. Nilooban yung mahirap dun eh. Oo. Ang haba ng looban. Ang challenge ko doon, umalis kami ng madaling araw, like 6 a.m. ng Tuesday. Tama, Tuesday, 6 a.m. ng Tuesday. Monday ng gabi, nakashift ako. So, parang Pagod. pagod. Tapos biyahe Bolinao. Ikaw nag-drive? Oo. Nagrenta kami ng Innova. Para maganda. And by the way, alam mo yun, alam ko na yung dahilan kung bakit sobrang patok talaga ng Innova. Oh, bakit? Swabe talaga Innova eh. Ganda. Tapos ang lakas niya, the same time, ang tipid niya. Oo. Bolinao namin back and forth 2-3. Ilang hours yung biyahe 2-3. nun? Kaya, mga 5-6 hours, ganun. Bali 12. Oo, ganun. Oh? 2-3. Pare, may akyatan. Matipid. Solid Tipid. yun ah. Anong Innova yan? Yung 2016 onwards na model. Yung medyo pogi na. model. Oo. Oo, yung pogi na. Hindi na siya ma-curve. Medyo pogi na. Medyo pogi na. Alam mo naman. Sobrang tipid. Anyway, doon kami sa may ang tawag doon sa restaurant ay parang sungayan. Kubo-kubo yan, no? Oo, pero siya, floating restaurant siya. So nauna kami dumating doon. Actually, nasa Bolinao na yung mga kapatid ko. Tsaka sila Kevin ng Monday. Tapos sumunod kami madaling araw Tuesday. Sa problema pa yung kapatid ko, tawag siya ng tawag. Nakita niya sa CCTV, madaling araw, wala na yung isang kotse. So tawag siya, tapos hirap na hirap kaming mag-lure. Tapos, pagdating namin doon, yung setup kasi nun, parang floating restaurant siya. Once na nakasettle na kayo doon sa loob, iyaano na doon sa river. gitna. Ay, sa lake. Lake May iwan yata. kayo doon sa gitna. Oo, so nasa gitna kami. Tapos humabol sila ng bangka. Nung nakasettle na kami doon sa malayo-layong part ng lake. Para kayo nasa Going Merry. No? Ayun na. Mabul sila dun sa mabul sila ng nakabangka. Ang problema, parang defeated yung purpose ng surprise. Kasi nandun si mama, ako. Okay. Tapos, kapatid ni mama, tapos yung family ni Kevin nandun din. Tapos parang defeated yung surprise. Kung malayo pa lang, nakikita na niya kami. Na nakaabang na, di ba? So, galing, naisip ni Bea na parang, hindi ganito. Tumalikot tayo. Sobrang babaw. Naisip ni Bea na sabi niya, parang ganito na lang, parang surprise na lang sa mga babae na ipiring. Kunyari, isusurprise yung mga babae na ipipiring lahat ng babae. Pero pag napiringan na lahat, aalisin na yung kay Jersey na lang yung nakapiring. So, ganon, dumating sila nakabangka, nakapiring. Tapos,
pag akyat niya doon nung balsa, kung nasan kami, na parang hawak-hawak na yung Will You Marry Me. Oh. Ganon. Umiyak siya. Iyak, men. Ah. Pagtanggal, din, nakaharap kami lahat, tas hawak-hawak yung banner na Marry Me ngayon nakalagay. Si Kevin, inutusan na yung kapatid ko eh. Marry Me yung nakalagay. Tapos, sabi lang niya, oh my God. Tapos, na siya, parang gumano na siya, iyak ng iyak. Eto si Kevin din iyak ng iyak. Yung lalaki. Oo. Oh, sure na yung dalawa eh. Ilang Oo, taon sila? 11 years na yun. High school, no? Grabe, pakatagal. Pero ganda kasi talagang ang plano nila, pag once makapasa ng board exam ng Arky si Kim, simulan na nila yung road to marriage. So, ang plan talaga nila, at least yung kapatid ko parang December next year yung kasal eh. So, mukhang matutupad naman. So, yun, congratulations guys. Congrats, to Dan. Jersey. And Kevin. Jersey Diaz. At least pinakasalan ni nag-propose si Kevin, hindi Pinakasal. scam. At least pinakasalan. At least hindi scam, Oo, di ba? eh. Tama, Iba. may plano Mm-mm. na concrete. At ano ba yung topic natin ngayon? Ang pag-uusapan Yun na nga. natin ngayon. Ito mainit pa eh. Ilang araw na to pero mainit-init pa rin hanggang Oo, ngayon. Eh. ilang beses kong pag nagbabrowse ako sa TikTok yung mga clips sa Tulfo yung Oo. nakikita ko. So ang pag-uusapan natin ay si Excel Sebastian. Oh, sige, simulan mo na. Excel. Ano bang ano niyan? Anong? Context ni ano? Kasi si nangyari? Excel, sa mga hindi nakakaalam, si Excel yung kapatid ni Jam Sebastian ng Jamich. Ng Jamich. So, sa Classic. mga Gen Z, yung Jamich, feel ko di inabutan ng Gen Z yung Hindi Jamich, na. no? College ata tayo nung Oo. wala eh. College. Jamich yung nagpasikat ng You and I. totoo. like. Tsaka ang ganda ng mga vlogs nila nun. Hindi siya actually vlog eh. Parang, Mga skit. skit. Mm-mm. Oo nga, no? Kung iisipin mo, sila rin yung nagpauso nung YouTube na Mga- short clips. oh. Sila Ganun, nagpasimula nun. Sila nagpasimula Ang nun. galing, ang galing. O so yun si Jam. Ayun, You You and and I. I. So yun, kaya lang si Jam ay namayapa na kasi si Lord, maling Sebastian yung nakuha. Ayun. Hindi yan! Oy, tama sabi ni Yam mo, sila nagpauso ng varsity jacket. Ay, oo. Totoo. Oo. Nagbilihan lahat ng varsity jacket Oo. dahil sa kanila. Tapos may time na yung pag field trip, lahat naka-varsity Oo. jacket. Tapos meron pang yung initials dito. Mga barkada nun, lahat nagpagawa ng varsity jacket eh, no? Oo nga, no? Damn. Tama. Tapos, tawag dito, Hello, teen. ang alam ko si, Hi, love. I mean, rest in peace kay Jam, pero lulong din sa casino yung tao eh. Talaga? Sabi sa bali-balita. Tapos, di ba parang sa baga din yung naging problema sa kanya? Cancer. Yata. Kasi sa casino, Oo. puro yosi. Yossi daw talaga ng Yossi. Mm. Lahat naman yun, mga allegations lang. Pero syempre, Bagay. hindi naman natin alam kung... Hindi ka naman na magsispeak ill sa namatay na, di ba? So, Mhm. connected. Kung totoo man yun, connected, Oo, talaga connected. sila Baka sa nasa upbringing. Kasi, going dun sa issue ni Excel, parang sa mga nagsusumbong kay Tulfo, may nagbalita din dun sa nagsusumbong kay Idol Rafi. Na, Kay Senator. ang dalas daw sa Okada ni Excel tsaka nung nanay. banding sila. Oo. Yun lang. So, ang issue, ano nga ba yung issue? Ano ba ginagawa nila sa pera? Papapicture. Nagre-raise sila ng fund eh, di ba? Ang una kasi, yun nga, nag-raise sila ng fund for, una nilang sinabi, parang yung front nila is to invest daw sa mga negosyo ni Excel. Yung mga toy. Wait lang, may tanong ako. Itong issue ba na to, before to nag-spike, nabalitaan nyo yun? Alin? Yung nagpapa-invest siya. Oo, yung nagpapa-invest. Hindi. Ako kasi Ako hindi at all eh. Hindi. Kaya iniisip ko, Baka dahil baka sa followers lang niya. Mm. Naka-follow ka ba sa kanya? Feeling ko hindi bakit ako mag-follow sa kanya? 'Di ba? Mm. Baka sa followers niya. Mga Jamich dati. Okay. Tapos? Tapos, si Excel mas matanda to kay Jam, di ba? Oo. Oo. Ano Tapos, parang sa toy collection keme niya. hindi ko alam kung ano yung fino-front niya na premise, pero ang isa sa sure ako ay hindi niya sinabi na sa casino junket gagamitin. Mm. Yun yung Casino junket, anong ibig sabihin nun?
Ano nga ba ibig sabihin ng casino junket? Comment down below. Hindi, teka, Google natin. Para mas... Hindi, parang yun yung nagpo-provide ng services doon sa mga VIP sa casino. Mga, halimbawa, But ang pangit pakinggan ng junket. Junket, Ako, Parang oh. junkie. high roller ako sa ano. oo. Oh. Hindi ko alam paano siya nag-work, pero ang napanood ko, parang magpo-provide sila ng mga free trips, ganyan, sa mga VIP. Ito, to. Sabi sa Google, yung question is, what is a junket in a casino? Sabi sa isang site, in the casino world, the term junket refers to a short-term gambling program arranged by a junket operator for one or more high-wealth players at a chosen casino, in conjunction with the relevant casino operator on terms agreed between them. Okay. So, pag junket is kind of parang event, ganun, na exclusive para sa mga high rollers. Posible, oo. Ganon. So, ngayon, parang may ine-establish na programa na yung junket nga na yun. Tapos, gagamitin yung pera ng investors para doon. Mm. Okay. Pero Na- yun nga, na hindi nila alam. binanggit ni Excel. Ang masama pa, parang Na doon niya pala nilalagay. Oo. nagmukhang promise yung kay Excel na ano ba yung guarantee, gina-guarantee nila 5% 5% every monthly na returns. So yung for context lang din, yung mga amount na nag-invest sa kanila, nag-range from 200k to 2M. So may mga nag-invest ng million sa kanila. Invest. So 1M, 5%, 50k. Tapos every Oo. month siguro, ganun. Nung first few months daw, may bumabalik. Yung sabi ng mga na interview kay Tulfo, first few months may bumabalik daw. Pero eventually, binlock na raw Pero sila. yun yung scheme doon eh. Kasi ito yung latest din na topic sa Cool Pals eh. Okay, Yun okay, ang- okay. Kanina nung Anong nagdadrive sabi ako, nila? pinapakinggan ko eh. Tama eh. Tama yung 5% na, or 10% kung gugustuhin mo. Pero yun nga, sabi mo na 5%. Parang invest mo 1M tapos 5% every month. Dahil nafe-feel mo na bumabalik siya, na technically, pera mo pa rin yung bumabalik na yun eh. Oh, tama. May Pyramid, entice yan yung ka. pyramid eh. May entice ka na mag-invest. So, Oo. yun yung selling point. Yun yung inaasahan na ng scammer na magiging marketing strat niya na So yun nga, yung sa 1M mo, ilang taon bago mo makakompleto yung 100% nun, kaka Oo. 5%, kung di ba? pa 50-50k, tapos ilang buwan nga lang daw, di ba parang 6 months lang. Tapos hindi mo pa ipo-pull out yun, syempre. Oo. Mm. Tas nakakainis pa kasi, di ba sobrang dami nagrereklamo, magkano? Nag-accumulate lahat ng investment na around 200 million. 200M. Pucha. Imagine. Tapos parang majority OFW, no? Mm. Ito lang yung... Paano kaya nila na-target yung mga OFW, no? Kasi, May rich na siya eh. Oo. Mm. Tsaka baka dun sa page niya, may Malaki something na rich na, niya May targeting talaga. no? Oo. May ano pa siya, parang maganda pa yung branding niya kasi mukha naman siya talaga Mukhang siya may mabait eh. pera. Tsaka Oh, mukha saka- siyang saka mabait. kung magsalita, di ba? Mm. Pero once na, tignan mo no, sa tao, una mukha siya mabait. Pero once na may nalaman ka na ginawa niya or fact, parang naiiba totally yung tingin mo Oo. dun sa tao eh. Mm. Kahit gaano pa ka-gentle nung itsura. Totoo. Tapos, yun nga, nag-tulfo na. Pinatulfo na siya. Oo, ang dami Oo. na nagreklamo sa tulfo. Alam mo, medyo disappointed ako. Doon sa part na, di ba parang, nung nagpahiram ka ng pera, sabi ni Tulfo, di ba kasi may mga nagsasabi Sino na, yan? Silang dalawa? Nandun sila sa... wala sila sa, Ano Over lang? the Nasa phone call. lang. oo. pero tinatanong ni Tulfo yung mga investors na parang, yung iba kasi parang personally paminit si Excel tsaka si Mikey eh. Mm. By the way, involved nga din pala si Mikey. Mm. Kasi, Mikey. Yung asawa. yung asawa, Okay. yung Mikey, kilala mo? Yung nagpi-PBB before. Hindi, Tas hindi. nasa Hindi, not Showtime familiar. din. Okay. Anyway, tapos nag-ano sila, parang tinatanong ni Tulfo na, meron ba kayong kontrata na pinirmahan, ganyan. Kasi, Mm. totoo naman eh, kung binigay sa yung premise na may guaranteed ka na ganito, kailangan nasa contract yan, Oh. di ba? Mm. Everything involved. Kaso mautak na yung mga ganyan. Ang Oh. problema, parang sinasabi, wala po eh, ang binigay lang po na kontrata, parang contract of loan na nakanotaryo na. Kumbaga, readily notarized na kung sino man yung demonyong nagnotaryo na yun, dapat damay din yun eh. 'Di ba? Kung kanino mang seal yun. Paano, hindi kong gets eh, paano pumasa sa mga investor yung contract of loan eh. Kasi,
loan? Ano, parang umutang si Excel sa kanila. Oo. Parang Para iwas ganun. ano siya kung Hindi nga sakaling hindi pa mangyari si yun. Excel eh. Sila yung umutang. Yung HP pa yung nakapangalan Si Hector. Yung Hector Pantoliana pa yung nakapangalan. Sino naman yun? Yun yung may-ari nung casino daw. Sa Clark. Oo. Okay. Na sinasabi ni Excel na na nadamay lang din daw siya. Tapos, tawag dito, doon ako medyo disappointed kasi itong mga OFW, I would assume na familiar to kung paano nagwo-work yung mga kontrata eh. Tapos nabasa mo na contract of loan yung yung pinapakita sa'yo, tapos ginoo mo pa din. Parang, yun lang yung medyo disappointing part. Siguro iba lang din talaga kapag nafe-feel mo yung promise ng pera. Totoo. Siguro ano din, parang, Easy money yun eh. Bulag ka din. parang nakampante rin sila kasi si Excel, feeling nila, hindi tayo Established. lolokohin yan kasi sikat yan eh. Masisira Hindi siya niya pag sisirain niloko Yun ka nga yan. din pala, yung isa pang sinasabi daw ni Excel na yung value pa lang ng mga laruan niya, kung sakasakaling magkakaroon man ng fall down yung yung business, sa value pa lang ng laruan niya kaya niyang bayaran lahat ng Oh. Yun ang assurance niya dun sa mga tao. Parang hindi naman siya parang solid assurance pero sinaslide in niya yung fact na gano'n. So, yun. Siguro talagang na-entice yung mga tao. Sabi ni Bea, inaabangan ko pa naman yung Thousand Sunny na binibuild ni Wala Excel. na. So, na-spoil ako. Masisira pala si Going Merry. Pero okay lang. Okay lang. Sayang. Bulacan yun eh. Pandi daw. Oo, sa Pandi. Pandi daw ginagawa. Yun lang. Nakakalungkot. Tas ngayon, parang kinakainis ko naman kay Excel. Ang dami pa niyang sinasabi. Oo, biktima pa siya Ano ngayon. yung mga niya? Tas Excuse niya. sobrang unapologetic niya. Parang wala sa ilang post niya sa page na not even a single apology. Wala. Laging So parang nadamay daw siya kay HP. oo, hindi daw niya alam. Hindi niya directly na sinasabi na nadamay siya. Parang ewan ko, hindi ko alam ano ina-address niya sa mga post niya. Basta ang clear doon, inaabsuelto niya yung sarili niya. He's trying to make it look like wala siyang kinalaman. Ganon. Pero sabi nga ni Tulfo, tsaka nung mga investors, anong wala kang kinalaman? Hindi nga namin alam yung involvement ng Hector Pantoliana na yun. Ikaw yung kausap namin eh. Pero yung habang pinapresentan sila ni Excel, bago sila magpasok ng anong pera, nasa contract yung HP, di ba? Oo. Pero, ewan ko, yun nga, yung babalikan ko lang, yung sinasabi ko kanina na, pagka nabibigyan ka ng promise ng pera, na parang, nawawala ka na sa hulog. Tapos tiwalang-tiwala ka pa. Oo, nawawala ka na sa hulog magtingin ng facts. Ang pa doon, ang kwento daw, yung pera na pinapasok nila sa investment, which is parang minimum 1 million yata, 200. pinapalaka daw sa iba't ibang business. Yun yung premise nila. Yun yung sinasabi. So kaya yung din, mga toy business ni Excel, Oo, mga ganyan. nilalaro niya yung pera Normal Oo. sa scam, no? Tapos, normal pa sa scam na babanggitin yung Forex. niya. Ganun. Meron siyang binanggit na ganun. Hindi. Di naman doon Okay. specifically. Pero, based sa experience ko, yung mga obvious na scammer, laging binabanggit yung Forex. Anyway, in relation to that, kayo ba nadali na kayo ng Investment scam? Oo, or any type of scam? Bukod sa scam sa Shopee tsaka Lazada. Hindi siya technically scam, pero wrong investment sa ngayon. Sa Sa ngayon? stocks. Nagpasok ako Bumaba. ng hindi naman siya malaking halaga, pero nung time na yun, 2019, malaki na siya sa akin. Nagpasok ako ng pera. Si Tin din nabudol ko si Tin. Sa dito. Telecom. Okay. Nabanggit mo siya before. Oo. Bumaba yung Hindi kasi, halimbawa, ang pera ko noon, nag-start ako mag-invest ng stock sa dito. Let's say, ang price pa lang per share, 5 pesos. Tapos, umangat siya ng mga 18 pesos. Lalo nung nanalo si Duterte. Oo, kaso, hindi ko in-out. in-out. Hanggang sa bumaba ng less than 2 pesos na lang yata yun dito. Oh, Kasi parang, tama nga. nanghihinayang ko, tataas pa yan. Hanggang di na tumaas. Kasi ayaw mong matalo eh. Oo, Kaya ayaw ko hindi mo matalo. in-out eh. Ayun, yun lang. Yun pa lang Pero so sayang far. no, kahit ROI man lang sana. Oo. Ako, Ngayon, ganun natutulog na yung pera doon. Tingnan natin. Iba na CEO nandito kanina eh. Malay natin. Oo. Magbago. Pero medyo convincing siya, especially 2019 kasi nga dahil kay Duterte eh. Dahil Oo. yung kay Dennis Uy. Dennis Uy ba? Dennis Oy.
'Diba? Na parang Phoenix. nandun nga yung fear na, putik, parang itong dito yung gigiba ng monopoly ng ano, Oo nga, oo ng nga. Ano ba service nangyari sa providers. kanya? Eh. Hindi ko din alam. Eagles daw sa investments din eh. Parang marami raw utang eh. Oo. Uy. Pero yun, nagpalit naman sila ng CEO na rin. Ayan si Bea sa Axie. Ay, ang dami. Ah. Ako din sa Axie. Pero guys just to be clear, hindi to Hindi scam. hindi to scam. Oh, hindi Hindi naman tayo siya- niloko. Oo. Decision natin yan. Tsaka, Mm. lahat naman ng premise nandun 'di ba? Yung volatility. Wrong investment lang. Oo. Wrong investment. Ayan, sabi Pero ni... na-scam na ba kayo? Scam, isip ako. Kami ni Bea, oo. Saan? Pandemic period to eh. Babe, alam ko naalala mo to. So, this is something called, Wonka Cash. Wonka Cash. Hindi ko alam, Ano hindi ko yan? alam yan. Pucha, sobrang, ewan ko, naiinis pa ako kasi, alam mo yung parang, sa home credit ako nagtatrabaho that time, nasa financial institution ako, dapat naiintindihan ko eh. In a way, dapat nakakatulong yung work ko sa pag-analyze 1 ng month ng salary daw ni Bea. yung pag-analyze ng ganitong mga Hinatak bagay. mo rin ba si Bea dito? Oo. Oo, yun. Tapos, alam mo ba, nanliligaw pa lang ako kay Bea. Sobra talaga. Pero kasi, meron akong pinsan, siya, parang half-sister ni Emson. Mm. Tapos nag-contact na dude, baka gusto mong itry to. Ganyan. So, ang naman ito, ang promise naman niya ay, after 2 weeks, kung magkano yung in-invest mo, madodoble. Okay. Guaranteed daw. Guaranteed. So, Okay. pag nakita mo dun sa website, Wonka Cash, login, blah blah. Tapos makikita mo yung details, tapos meron pang figures kung magkano na yung running balance mo. Talaga siya nag-i-increment talaga siya day to day eh. So parang mukhang totoo. Okay. Mukhang totoo. Pero digital money. Oo. So yun, nakuha niya ako nung nag-withdraw ng 80,000 yung half-sister ni Emson. And by the way, if you're watching this, Jill, syempre, I'm not blaming you. Ito yung totoong biktima ka lang din. Oo. Ganun. Pero siguro, Naka 80k siya. Naka-cash out. na-doble yung 40,000 niya. Oh. So, nakahugot siya ng 80,000. Tapos, siguro out of lang din, gusto niyang i-share na, uy, ang okay nito, di ba? Oo, Diba? syempre. Wala namang bad intention. Inano niya ako, parang, gusto mo, blah, 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 ganito, ganyan. Hindi ka naman pinilit. Hindi Inano ako ka lang. pinilit. Kinuwento lang niya. Oo. Sabi, go ka na, blah, blah, ganyan. So, pasok ako ng pera. Tapos, yung sa akin, Mhm. yung sa akin na doble din. Naka-shot mo. Happy din ako. Kaso nagbalik ka uli. Ginulong ko, tapos nung naka-withdraw ko, sinabi ko na kay Bea. Kasi na-experience ko na maka-withdraw eh. Sinabi ko kay Bea, yung kay Bea, malaki yung pinasok niya na pera. Nung time na nagpasok si Bea, the week na dapat mawi-withdraw na niya, tsaka nag-fly away na yung yung developer. Ano ba ang Wonka Cash? Ano ba siya? Wala. Basta ang papasok na ng pera, ibabalik nila ng doble daw. Oh, Ganun. ito nga yung sinasabi na pag nagpasok ka kasi ng pera, merong naglalaro nung stock sa Forex, pinapasok siya sa Forex. Okay, gets ko na. Tama. So, Para yun kang yung- merong unit money. Anong tawag doon? Fund Parang may, manager. parang may Fund manager. stockbroker na ano. Okay. yun. So, yun, naka-withdraw ko. Tapos sobrang hindi ko alam kung paano ko explain kay Bea, ganyan. Na nagkaroon pa ng GC lahat ng mga nag-invest. Tapos, makita mo yung iba na parang last na pampadede na nila sa anak nila. Yun lang. Yun ang masaklap. Yun yung parang nakakalungkot talaga. Kasi, di ba, parang invest lang talaga yung pera na you can afford to lose. Ganun Totoo, lang. sa lahat naman. Sabi ko kay Bea, parang isip ko, shit, galit na galit sigurado si Bea sa akin nito. Parang ganun, di ko talaga alam kung ano sabihin ko sa kanya. Kasi pagkapasok niya after a week, Nung time na mag-withdraw Hindi, na di siya. ba yung nagpasok bubble. siya? Oh. Okay pa. First week, okay pa. Second week, okay pa. Nagre-reply pa yung mga nagpapalakad ng website. Come Friday, which is yung araw na withdrawhan, Sana. yung binabalik yung pera. Okay. Yun na. Si Raf Nawala daw, na. nadamay din daw siya. Sabi. Naalala ko na dami ako dyan, Jordi Muti, mababa lang in-invest. Oo, kaya nga eh. Kasi ako naman, out Peace of kiss. ano lang, di ba? Out of goodwill and happiness lang. Eh, okay na-doble Oo. Di ba? Parang, Nawakan mo eh. gusto mo rin try ito, ganyan. Tapos yun, dami mga workmates din ako sa home credit na, Na ganun din. oo.
Galing sa'yo yung news. Galing sa akin. Sobrang bad trip talaga. Madami ngayon, madaming scam. Kayo na Pero scam guys, ka na ba? biktima din ako. Hindi pa naman. Ewan ko, hindi pa naman. May mga scam ako pero hindi ko siya pwedeng makwento. Mm. Bakit? Wala lang. Hindi, biblip ko na lang. Live eh, live. Alam Pero ko na kung madami bakit. yung tulad nung... Pwede mo ba siyang i-cover up? Yung ikikwento siya na medyo covered siya. Hindi, pero may scam. Yung inaalok ka ng trabaho para mag-follow ng mga influencer. Tapos babayaran ka. Narinig nyo na ba yun? Nabalita na yun. Hindi. Ay! Kasi may kilala ako na scam sa ganun. Ifa-follow mo sa social media, ganun? Oh, kunyari, I'll give you a task. Ganyan, follow mo si Jerdy Sa Viber. sa WhatsApp. WhatsApp. Viber, WhatsApp. Mm. Ayan, alam ni Bea nung nakaraan, alam kong ini-scam ako, ginagago ko lang din. Doon muntik na ako. Buti tamad ako. Di ba parang may para i-test ka muna first, you have to like and follow these two accounts, ganyan sa TikTok. Tapos, anong kuha nila doon? Gcash yata to eh. Di bigyan ka muna nila. Kunyari, nagawa mo yung task. O ito, 100 pesos. O ito yung next task mo. Ganyan. Tapos sasali ka sa GC. Tapos gagawa ka ngayon ng mga task. Ngayon, para ma-release yung pera, magbabayad ka muna. Basta may mga ganun. Tapos ito, next task, halagang 9,000. Pero kailangan mo magbigay ng 4,500. Pag nakompleto mo yun, makukuha mo yung 9,000. Tapos ito na, may next task, 18,000. Babayaran mo yun, tapos ang cash out, 36, ganyan. Doon mo na hindi makukuha. Pag malaki na, no? O, pag di mo na makuha, kunyari may 18,000 ka na, hindi ko ma-withdraw yung 18,000 ko, ganyan. Gawin mo muna tong task na to sa halagang ganito. Tapos papadamahin ka Ikaw naman. magbabayad para gawin yung task na yun. Tapos ibabalik na Tapos sa'yo may ng babalik daw na pera. Nabalita na yun, dami na scam sa ganun. Ayun, no, sabi ni Meron din mga Bea, small may time ganun na nga scam daw. ngayon eh. Kasi ang dami ngayong paparaffle, di ba? Sila Tipsy D, ganyan may mga raffle na ng sasakyan. Pero may mga iba, ang scam naman nila, ganun din. Kailangan, halimbawa, magme-message sila sa Facebook na, uy, nanalo ka sa ganitong raffle. Magpo-post sila as itong raffle na sinalihan mo. Tapos sabihin nila na, kailangan mo lang magbayad ng ganito para maibigay namin sa'yo yung price. Totoo. Madami pa rin ganyan. Madami. Minsan naman, ginagawa nilang super small time pero sigurado maraming biktima na nanalo ka ng iPhone pero kailangan ka magpadala for shipping. Ayan, Couple mga Tapos ganun. yung darating sa'yo, karton lang. Oo mo. Couple of weeks ago. Grabe yan. Ganyan yung sa akin. Yung kinikwento ko kay Bea, ano naman siya parang Viber tsaka Telegram. Wala akong Telegram kaya parang pinipilit niya ako mag-install. Tapos sabi ko, is Viber not enough? Sabi ko ganun, please, I need this for my family. Ganun ako eh. Tapos sabi ko, let me think about it. Tapos yun, di na siya nag-reply. Baka na-feel na niya na Alam mo na. binubugo ko siya. Pero yun lang. Naalala ko, years and years ago, nag-summer job yung kapatid ko. Tapos, na-scam din siya lahat nung kinita niya doon sa summer job. Kasi parang, maraming nagbebenta ng refurbished na iPhone. Not sure kung anong iPhone to eh. Pero, sobrang lumang iPhone na. Tapos, kailangan lang daw magpadala ng pera via LBC. Kahit takpan yung tracking number para daw sure. Ang iiwan lang daw sa tracking number would be yung last ganitong digits, last 4 or last 5. So, parang nung kausap ni Dandan yung yung scammer, parang nagsabi pa, meron po kayong din dyan, libreng iPad Shuffle. Pero lang po yun, ma'am ha, refurbish lang. May pa ganun pa. May pa ganun na. Parang hindi naman too good to be it true. would seem like nagtotoo yung sinasabi niya. Pero ma'am, lang to ha, refurbish lang. Ganyan. Tapos, pre-provide ng kapatid ko yung first 4 digits. Tapos parang sumalida pa ng hindi po maipasok ng maayos dun sa system yung tracking. Pwede po bang yung last 5 digits yung Okay, then nabuo na nila. Ang strategy pala, kinukuha nila yung last 5, tapos magpapadala din sila sa LBC para makuha nila yung first 5. Parang ganun. Kasi yung first 5, lang yun eh. Ulit-ulit Yun lang ay series na lang LBC, di ba? Tama. Ulit-ulit lang yun eh. Di ba? Parang sequential lang talaga siya. So, yun na. Tapos, nagpunta pa kami ng SM North para i-claim. Para i-check. Tapos parang sinabi din doon sa LBC doon na, nakuha na po yung Tapos, sinabi pa sa amin nung guard, nung personnel doon sa LBC na, ano po ba yan yung sa ganito? Tapos opo, naku ma'am, sobrang dami na pong na Talaga? Ano siya? Scheme talaga siya eh. No? Scheme talaga. Grabe yung mga yan, no? Sobrang kakapal ng
Ang galing din nila mag-isip May eh. ganyan now RAM, WhatsApp and Viber. Oo, Yun nga yeah. yun. Papanggap sila na social media manager na nagpapagrow ng influencers. Ang malungkot lang yung matatanda. Totoo. Madalas na victim. Oo, tsaka yung mga umaasa, yung mga wala talagang pera tapos umaasang madadagdagan yung pera nila. Yung mga mabilis. nagko-comment ng how. Oo, yan. totoo. Ganun. Kasi Sila yan. alam mo kanina rin parang hindi naman sa amin na market ko pero binanggit talaga ni Ryan Rems kanina doon sa podcast na ang lalakas ng loob nilang sa mga ganyang investment, no? Pero takot na takot sila sa mga basic na insurance na Totoo makukuha. naman. 'Di ba? Totoo Parang naman. hindi talaga financially sound yung mga ganun desisyon eh. 'Di ba? Gusto kasi nila mas mabilis, mas... Ayun talaga. Yun talaga. Hindi ko alam kung sa Pinoy lang siya or sa ibang lahi din, pero sa Pinoy iba talaga yung pagka-attract ng tao sa easy money. Oo. Sa lahat naman din Mahirap siguro. kasi buhay. Sa totoo lang. Kaya gusto talaga ng tao na, yan, mga sa wedding, halimbawa. Oo. Yung mga iba, pang bili na ng bigas, pero tataya sa wedding, sa Oo. araw-araw. Totoo. May no, may iba din talagang reach yung parang ay eto na lang yung ginhawa eh. Parang ganun. Oo. Kaya i-go mo talaga. Kasi to be fair naman sa insurance talaga, it's something na parang it matures over time talaga. Hindi pwede nung after 2 taon, okay na agad, dami mo ng pera. Hindi naman siya ganung nagwo-work. Pero at least yun, sa totoo lang, May return ka. Essential siya. Essential Tsaka siya. mas sure yun kasi may fund yun na... Na nakikita mo talaga. Hindi, pag natalo, may fund sila na pwedeng i-release sa mga nag-invest Oo. nila. Oo. Tsaka, sa totoo lang, kung kunyari sa basic package nga ng insurance, yung fund, ano na lang yan eh, side ano na lang yan eh, on the side na lang yan eh. Pero ang mahalaga, yung security mo para sa sarili, pag nagkasakit ka, merong ganito, pag na-hospital ka, merong ganito. So, kuha na kayo ng insurance. Sim, lalo pag Di, namatay pero ka. totoo guys. Totoo naman yun. Sa mga viewers natin, 'di ba? Walang tutumba sa kasi hindi naman sa inaano ko, masyado kong pero iba talaga yung feeling ng insured ka. Totoo lang. Oo naman. Iba yung feeling na insured ka. Medyo kampante Kahit kang, papaano kampante kang gumalaw. may certain level of calmness ka na Insured ka eh. Yes. Yes, you are. 'Di ba? Coaching nga kaya nyong i-insure eh. Sim, yung sarili- cellphone. Oo di ba? nga. Magkano per month? Apple 1K. Care. Di ba? Magkano kaya yung insurance ng kamay ni Steph Curry? Saka yung uncle niya. Oo. Alam ko pagka ganong mga caliber talagang may Mm, specific na Totoo. insurance. na Yung mga ganun. singer, alam ko meron din eh. Saan? Sa Vocal Sa- cords. sa larynx. vocal cords. pa-insure yung larynx. May mga ganun sila. Yun lang. Sa Pacquiao yung kamao niya naka-insure eh. Oh? Hindi ko lang alam kung magkano. Ay, sorry, isisingit ko din. Total, nababanggit naman na yung sa scam sa social media and all ganyan. Nabalitaan nyo ba yung kay Maggie Wilson? Isisingit ko nga rin sana eh. Ano Nung binanggit nyo yung sa social media shit. Oo, yun din unang nag-pop sa isip ko eh. Kasi naging trending din tong, Ah. parang, Sige, kwento mo magsisi. ano ba yung Akasa Manila? Kasi hindi ako familiar, mahirap lang ako. Para siyang furniture store na pagmamayari nila Maggie Wilson. Okay. Okay. So, Parang luxury furniture store. Okay. merong random person na nag-reach out sa mga influencers na meron binigay na script na kailangan mong basahin. Basically, yung content ng script paninira doon sa Akasa Manila. Parang unang part pa nga niyan eh. Alam nyo guys, habang nag-scroll ako sa IG ko, nakita ko itong isang post ng customer ng Akasa Manila, ganun, na ganto ganyan. So basically, sinasabi na scam si Akasa Manila. Tapos, meron talagang laid out na script. Tapos, yung payout, generally is parang 8,000 yata. Pero nag-iiba pa siya. Actually, 10,000 eh. Tapos, may cut kong yung mga nagre-recruit. Tapos, itong mga influencer na to, parang 8,000 generally, pero depende pa kunyari, mas mataas yung followers mo. So, mas malaki yung mas malaki yung makukuha mo. In which, medyo natatawa ako kasi doon sa sinasabi nilang influencer na yun, wala akong kilala kahit isa doon. Micro-influencers. Mga micro yun. Oo. Parang doon nga ako na-amaze eh. Micro pa palang matatawag. Like halimbawa, baseline 1 million followers.
Oh, talaga? Oo, kasi may mga ganun eh. 987,000, ganyan. Madali kasi kung mga followers sa Oo. TikTok eh. So, nag-create talaga ng sobrang noise yun, syempre, 'di ba? Parang Maggie Wilson na, 'di ba parang na-issue pa siya doon sa kay Konsunji kasi ex-wife ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam yung issue na yan. Ex-wife ata siya nung isa sa mga anak ata. Okay, basta 'yun. Tas tawag dito, si Miss Maggie did not sleep on it. Talagang Gigil siya eh. Oo, trinabaho ni Madam eh. Kasi mali talaga. Kumuha siya ng mga resibo Oo. ng mga videos. Saka screenshot pala ng chat. Oo. Parang may insider siya dun sa group yung chat chat eh. na nag-uutos na na Oo. ito yung script, babasahin mo, ganyan. O de, parang a day after, lahat puro delete eh. Tapos lahat puro apology video kay Maggie Wilson eh. Nagsorry po ako kay Miss Maggie na sa totoo lang po, parang inutosan lang kami, ganyan. Mga nagsasabi pong scripted, tama po kayo, scripted yan, ganyan. Okay. Tapos, nakakatawa kasi, ay, ano sabi ni Bea? Actually, pwede ka na bumili ngayon ng account sa Facebook. Oo. Madami yan, mga groups, lalo na election. ML nga, di ba? May nagbebenta ng account. Oo. Anyway, may nag-comment na parang tingnan mo tong mukha ng mga to, mukha namang hindi nila afford bumili sa Akasa Manila tapos magko-comment pa sila ng ganun or magbibigay sila ng statement na ganun. Medyo totoo naman. Okay. Medyo totoo naman. Sinong suspect nun? Yun ang hindi natin alam. Pero meron ba? May Meron. pangalan dun sa chat eh, pero hindi. Si Excel din yata. Hindi ko naalala yung pangalan nung para nag-uutos sa kanila. Hindi ko rin alam bakit may agenda na mag-block propaganda dun sa negosyo. Yun nga yun yung hindi ko maintindihan eh. Competitor ba sila o ano? Miriam, Ewan ko. sinong suspect? Pero definitely it's something para i-bring down Oo. sila Maggie Wilson. Pero damn, si Miss Maggie hindi niya iniyakan eh. Talagang Pero ang gandang Pinalagan. revelation siya na may ganun palang sistema na may group chat nga ng mga micro-influencers na para sa 8,000. propaganda. Oo, Sa propaganda. Para sa pera, Good or bad maninira sila ng ibang tao kahit hindi nila alam yung sinasabi nila. So, Easy money rin. na-incorporate mo ba siya sa politika? Posible, no? May mga Posible lumabas na, din. Totoo naman yun. Oo. May mga Actually, lumabas. sa Reddit no? May mga Oo. statements na Na after nung issue ni Maggie, merong sa Twitter, merong nag-collate naman. Sa X. Sa X, sorry. Sorry Elon Musk. May nag-collate naman ng mga micro-influencers din sa TikTok. Ang video naman nila is about ine-explain nila yung inflation. Pinagtatanggol nila bakit ang mahal ng bilihin ngayon. Iisa lang din yung script. Diba? Sobrang nakakabuisit eh. Talamak naman yung mga ganyan. Oo. So parang kung matuturing mo rin silang troll factory eh. Yung mga As ganun. in. So, na-scam sila. Na-scam sila. Hindi nila alam yung sinasabi nila pero, well, nabayaran sila. So, scam Pera pa rin kasi ba yun, yun? no? Kahit nabayaran sila. Hindi naman siya scam. Pero napag-usapan kasi yung sa social media kanina. Yun lang. Hindi lang naman puro pera ang scam eh. Oo. Sa bagay. Di man, nakakaano lang din. Although hindi mo din naman masabi na nagpaganyan ka dahil sa 8,000. Parang hindi mo rin naman masisisi yung ibang tao. Pero, Kasi wala talaga. Hindi sila aware. merong isa, napainit niya yung ulo ko. Kasi nung nag-apology siya, parang ang reason niya kung bakit niya ginawa agad yun is na-scam na daw kasi siya dati. So parang kind of fireback sa mga scammer. So parang nung hindi na daw niya binasa. Okay. Naniwala na siya Oo, kagad. naniwala na lang, 'di ba? gago siya, joke lang. Hindi gago, Gago talaga talaga. siya. Tsaka Gago talaga. tanga-tanga siya. Hindi nila alam hindi nila binasa, hindi nila inintindi. Baka mamaya kasuhan sila individually. Mas yari Diba? sila dun. Oo. May resibo pa lahat. Pero hindi ba kakasuhan ni Maggie Wilson yung mga yun? Hindi ko na alam na Hindi ko tabunan alam na kung ni ipupush Excel niya. yung balita eh. Pero sigurado yung mga influencer na yun, nginig to the bones yun. Oo. Nakakainis lang. Tapos, syempre, itong mga malalaking influencers, talagang hindi napapatol sa ganun. Tsaka baka nga yung kung sino man nag-reach out dun sa mga micro, hindi na nag-reach out sa malalaking influencer. Kagaya ni si Sasa Girl, di ba, nagbigay din siya ng video doon na sana aralin mabuti bago may gawin, bago tumanggap ng pera. Oo. Tama Sa naman. totoo naman, ang dami-daming ibang sponsorship
na pwede mo Na totoo. makuha, na totoo, Mm. 'di ba? Na Pero hindi mo kailangang Kung manira. kailangan mo kasi talaga ng pera, ang dali ng trabaho babasahin mo lang Totoo. 8,000 na. Totoo. Yun nga lang, di nila alam yung consequence. Yun yung nakakatakot eh. Parang as a person, parang responsibility mo na alamin kung ano yung catch eh. 'Di ba? Ito nakita ko nga ito yung sabi ni Bea. Yung isa doon, tumatakbo SK yung babae. Oo, Ngayon, gago kumalat ka. yung mukha niya ngayon sa Facebook na... Gago ka, tanga-tanga ka. Ito, Napakatanga eh. nag-comment si Ses, hindi kakasuhan basta may public. Okay. O, di ba? Mabait naman. Mabait pa rin. Mabait Oo. pa rin. Pero sigurado ako pag na-locate kung sino yung ano. Yung Yun ang bossing ano. kakasuhan. Oo, kung sino yung mastermind nung katarantaduhan na yun. GG yun. Personal issue yun malamang, no? Para siraan mo siya. Oo, pero pwede nga sabi ni Alphonse kanina, business competitor. Pwede eh. Mm. Kasi kung malaki negosyo ka, maliit na halaga lang yung ganun eh. Mm-mm. For returns na sa'yo lilipat yung mga customer. Totoo. So furniture pala si Akasa Manila. Yun yung alam ko. Hindi ko din kasi afford. Hindi ko nga alam yung existence nun Ako eh. din eh. Diba? Nung nga lang din nalaman eh. Ay, kaya Sa lang issue. Same. Sanya nga lang eh. Sanyang, no? Uy, baka hindi nyo alam, merong malaking shop yung Sanyang sa may Ayala, Balintawak. Oo, may warehouse sila doon. Oo, sa Ayala. Hindi warehouse eh. Sa Ayala Malls Cloverleaf mismo. May malaking Sanyang doon. Pero, yun nga, IKEA. Nagsisale naman pala sa IKEA. Although hindi pa ako nakakabili sa IKEA. Pero, di ba plinano na natin yan? IKEA? Oo, tayo. Oo. Plinano na natin, tas parang ang diskarte pa nga, yung pick-up ni Ram dadalhin. Oo nga. Ano ba bibilin nyo? Bibili kami ng duvet eh. Ako meatballs lang eh. Meatballs. May duvet kami doon sa Azure. Baka gusto nyo sa inyo muna. Bakit? Tapos ibabalik namin sa inyo. Walang cover? Pero, hindi, luma na siya eh. Hindi, kasi di ba parang queen size bed? Tapos doon sa may paanan ng queen size bed, nakalagay yung duvet. Pero para mas makapag-accommodate, inalis namin yung duvet, pinalitan namin yung sofa bed. Kaya, Saan nyo binili yun? sofa bed? Yung duvet? Wala, nandun na. Nung inano namin yung unit, nandun na siya. Kasama na siya. Oo. Kaya may cover naman, kaya lang, syempre, kung capacity, edi sofa bed talaga, diba? Totoo naman. So, Pero yun lang. mabalik doon lang kay Excel. Ano mapapayo niyo sa mga gusto ng easy money para maiwasan yung ganyang mga scam? Maging siguro sa part ng ganyan, ganda duvet sa IKEA, may option ng Cool kineme. cool Oo. kineme, pares ko sa katawan. Wow. Nice. Anong payo kay Excel? Kay Payo Excel. sa mga... Hindi, payo sa payuhan mga din tao. natin si Excel. Huwag kang patanga-tanga, ayop ka. Ibalik mo yung pera. Oo, balik mo, men. Nakakadagdag din siguro sa init yung mga Kasi post nilang lintik- limpak-limpak Oo, eh. Lintik totoo. kang magpicture sa pera Yun di ba? nga Tapos eh. nung tinatanong ni Tulfo, hindi po, nagpa-picture akin lang kami yun. sa pera. Nandun po yung starter malala eh. Oo. Biglang hindi sa kanila yun. Sabi niya, hindi sa kanila. Nandun po sa office yung pera. Tapos parang sinasabi ni Tulfo, nandun lang pala sa office ba't di mo ibalik? Parang ganun. Ano sabi niya? Wala, choke malala talaga siya. Tangina. Tapos doon nga sa episode ng Tulfo 9, na-disconnect lang siya tapos di na sumasagot ulit. Wala na. Nag-isa na masyado. Nag-Japan eh. The next episode, Japan na. Nasa Tangina, Japan na. hindi sila napahold. So, hindi, kasi nga, Magaling din eh. dapat yun talaga eh. Yung sa tawag dito, departure, yun pala isa sa dapat unahin. Pag alam mo capable na umalis biglaan totoo, yung tao, totoo. pa-hold mo na agad eh. Totoo. Ang mahirap kasi, hindi ko alam kung sa pulis sila lumapit o kay Tulfo ka agad. Yun lang. Kasi parang ang takbuhan na ng mga tao ngayon kaysa sa pulis, diretso na kay Tulfo eh. Tulfo justice eh. No? Oo, lagi ipatulfo mo yan o kaya ipopost mo sa Facebook. Mga ganun. Tagal nun sa Japan, sigurado. Magtatagal sa Japan yun. Yan ang Sian Gasa Magpapalimot 2.0. Kung may Japanese name si Yexel, Ano? anong Japanese name ni Yexel? Kaya magpapalit na siya ng... Wala ka pa. Akala ko may punishment. Akala ko may entry ka eh. Wala. Hindi ko Anong alam. Japanese name? Ba't naman natin nakatitig ka sa hindi ko alam? Imagine ko lang kung pag naging hapon si Yexel eh. Iskamichi Yamamoto. Yung pala dapat Wala daw title siya natin eh. Oo, mas maganda yun. Iskamichi Yamamoto. Tangina, ba't di mo naisip agad yan? sorry. One Piece tuloy tayo.
Top of the head. Ayan, nadamay pa tuloy. Pero guys, at least alam natin na ang ang Tapos Japan din yung One Piece, di ba? Oh, anime. Sayang yun, pre. Bakit? Dapat talaga Iskamichi Maganda sana. Ano Ano mapapayo nyo? kayo, ako sige, mauna na ako. Sa mga tao na kasi gets naman na lahat parang tinatry mag-isip tsaka gumawa ng paraan kung paano mas lalakas yung cash flow. Humasel. Oo. Basically, kanya-kanyang hassle. Pero, sa lahat ng bagay, lalo pagdating sa pera, mas mabuti na skeptical ka sa una. Lagi mong isipin, ano yung catch nito? Ay, bakit ganitong kadali? Diba? Oo. Tapos, may tendency kasi yung mga tao na, kind of budol, na pag nag-jargons na yung kausap mo, mapapa-oo ka na lang. Pag masyado nang gumamit ng technical term, di ba? Forex, stock option, 'di ba? Back trading, tapos yung mga pagbasa ng candlesticks, bullish, bearish, yung mga ganyan, 'di ba? Pag ginanya na minsan, Oo, may ano alam lang to. eh. Okay. mapapao ka na, may Yun alam nga, to. may alam. Oo. May alam to. Pero ay nako people, those are just terms. Kailangan before kayo mag-invest ng pera sa isang bagay, alam nyo kung paano nagwo-work yung Tsaka hindi naman sa palagi ko siya sinasabi, pero before anything else, kuha kayo ng insurance sa totoo lang, kung kaya nyo naman. Actually, kanina kasi may ginagawa akong parang poster na insurance na may sample computation. Tapos, 1.9 per month lang siya. I mean, kunyari, start ka pa lang mag-earn ng pera, tapos ready ka na mag-set ng insurance para sa sarili mo. 1.9 per month, ilang luho lang yun. Ilang milk tea lang yun, tsaka inuman na titipirin mo, 'di ba? Invested ka pa, may investment ka pa. So, yun lang. Identify natin kung ano yung essential, siguro. Pinag-usapan namin ni Joey yan eh. Magka-DM kami last night yata. Kasi nagtatanong siya sa akin kung paano yung split. Kunyari, may sumweldo ka, ilang percent sa savings, ilang percent sa emergency funds, ganyan. Kasi nagtatanong siya sa akin kung ano daw ba yung opinion ko sa sa pagbili ng cellphone. Oo Eh, nga. matagal naman daw yung sabi ko sa kanya kung hindi naman siya hurting sa necessities mo, tas sa tingin mo, kailangan mo na din naman. Tas pinakita naman niya yung parang pagsisplit ng budgeting niya, tas kukunin naman niya daw dun sa percentage ng wants yung sa phone. Go. Diba? Alam mo, buti kay Joey, may ganun siya. Saka may galing initiative na maganyan. Oo. Ayos yun. Mama, natutuwa nga ako eh. Parang Kudos. kung ibabalik ko lang din yung panahon, siguro una pa lang na nagtatrabaho ko, Totoo. ginagawa ko na yun. Daming nasayang Kesa negative, no? Oo, laging negative. Tapos parang yung petsa de peligro literal na di mo na alam kung saan ka kukuha ng panggastos, kailangan mo nang sumahod. Tatrabaho ka pero umuutang ka pa din eh. Pero yun yung payo ko. Make financially sound decisions pagdating sa pera kasi pinaghirapan nyo din yan eh. 'Di ba? So, wag nyong hayaan na iiwan nyo siya sa somewhere na hindi safe. Iba yung investment na may risk. Iba yung Pero scam. tama na mag-invest. Yun nga Tama lang. na mag-invest kasi Kailangan careful. oo, sinasabi din naman yan ng 'di ba, ng financial advisors na pagka iiwan mo lang sa bangko yung pera mo, Tutulog defeated ka lang. ng inflation talaga. So, 'di ba, parang sabi nga nila, don't put your eggs all in a single basket. Iba-ibahin mo yung stagger, 'di ba? Staggered investments, ganyan. Para hindi ka totally talo. Yun lang. Ikaw, Tito Alf. Ganun din. Hindi. Wow. Kung ano. Nangunguna ka. Hindi, pag doon sa mga na-scam, para lang hindi maulit, siguro keep in mind na pag yun nga yung pag nag-offer ng easy money, most likely hindi totoo eh. Kasi wala naman talagang madaling kitain na pera eh. Kahit yung mga milyonaryo, unless old money rich, yung mga milyonaryo na yan, talagang pinaghirapan talaga nila yung pera nila. Oo. Diba? Eh kung yung napag-usapan din natin kanina, if you think na wag nyong i-invest yung pera, lahat ng pera. 'Di ba? Dapat laging kung ano lang talaga yung kaya mong malus na pera. Hindi mo kailangan laging mag one time big time.
Sabi ni James Karaan kanina sa Cool Pals din yung pinaka-legit na maximum nakikitain ng pera mo talaga sa isang investment, 10% per annum. Kaya yung sinasabi ni Yexel sa kanya na 5% kada buwan, 'di ba sobrang ano nun? Too good to be true talaga. Sobrang layo talaga sa katotohanan nun. Kaya yun. Pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman yun. Mm-mm. Depende kung saan ipapasok. Mm. Make maganda din sigurong advice na i-encourage natin sila na makinig sa mga talks about finances, ganyan, para matuto mag-handle ng pera ng ayos, ganyan. Ikaw, Tito Ram, anong... Ako ganun din. When it's... ako agad when it's too good to be true, it's not true. Yun lang naman Tsaka aralin mo. Tapos, ang technique sa pyramid scheme, kapag alam mong pyramid scheme, mag-invest ka kagad ng malaki, tapos i-out mo kaagad para kumita ka kagad, tapos hanap ka ng panibagong pyramid scheme. Ganun ginagawa ng mga mayayaman, may pera. So, niluloophole mo yung ano. Kasi yung loophole ng kunyari, pyramid scheme. kunyari yung kay Excel, malamang kaya pumutok yan kasi may mga nag-out na yung mga malalaking investor niya. Nababasa nila yun. Ang ginagawa nila, nag-invest kagad sila. Kunyari, 1M. In a month, 50K yung kikitain nila. Out ko kagad yun. Sa bagay, Tapos di na ako babalik. May 50K na ako. kamukha nung sinishare ko kanina na scam sa amin, di ba? Ako, nakakuha pa ako Diba? Ganun. Tama, Out mo tama. kagad. Tapos huwag ka nang babalik. Pero how would you know kung is it a good time pa para mag-invest ng malaki or hindi ko na dapat pasukan to? Ganon. Well, kung hindi Nasa ka na... baba na ba ako ng Hindi, kung pyramid? kumita ka na Siguro Kung yung kumita ka na. iwas FOMO Oo. na Yun din pala. Huwag mo oo. i-hold. Kagaya, huwag mo i-hold. Oo. Huwag mo Yun i-hold. talaga, yun ang strategy ng iba. Kasi dyan. as long as natutulog yung pera mo sa kanila, mas malaki yung chance na malugi ka. Oo, wala, oo. Tama, tama. Kaya ina-out nila kaagad. Yun din, meron din kasing kaming isang NFT na pinag-investa ni Bea. Doon naman, kumita kami. Ginawa Kasi namin, na-out nyo. magkasama kami, tapos naka-monitor lang kami sa CoinGecko. Tapos tinitignan namin, refresh every minute, Mahabang yung lang. value ng coin. Taas. Tapos, sabi ko kay Bea, Babe, eto once na bumaba ng isa, withdraw na natin. De, tumaas. Pumitik ng isa, bumaba ng few cents. Yun na yun. Withdraw na kami. After that, hindi na tumaas ulit. Diba? At least nakuha mo yung pera ng ibang nag-invest. In a way, ganun. So, Diba? dapat ba ako makonsensya doon? Hindi, ganun naman talaga yung scheme nila. So, yun lang ang sa akin. Sana nakatulong tayo sa mga nanonood at sana nag-enjoy kayo. Anong payo nyo kay Excel? Ay, payo kay Excel, bumalik ka ng Pilipinas, magbayad ka, tas kulong mo na yung sarili mo. Anong reason niya ba't siya umalis daw? O wala nang reason. Hunting Basta- yun, men. Hunting malala. Yung 200 million. Oo, 200 malamang. million. Kahit yung mga 2 million, ibig sabihin, kayang magpaano nun. Saan diba? nakita mo ba yung video sa Tulfo? Nakapila doon yung mga biktima niya. Oo. Ang dami talaga. Talagang death threat ka Nakakainis malala. lang. Yun yung talaga nainis ako. May 1 million ka na pang-invest. Dapat medyo well-equipped ka na para mag-aral ng mga ganong bagay. Diba? Hindi, yung iba kasi yung 1 million na yun, inipon in ilang years. Oo, FW, no? Sa Yun na yung bagay. pera talaga nila. Kakainis. Kesa nakapagpatayo ng bahay. Ikaw, Ram, ano masasabi mo kay napunta sa Excel? barko ni Excel. Wala, gago siya. Gagot, sarap suntukin ng mukha yun yung pa isa nakaka-high blood Yung unapologetic talaga siya, tapos pinipilit niyang i-absuelto yung sarili niya dun sa nangyari. Kapal-kapal lang mukha mo na pumronta dun, tapos may mga pera-pera ka pa sa picture mo. Yun talaga nakakainit yung, Diba? yung Tapos pera. ngayon, nung pinagtiwalaan ka, tapos wala kang mabigay, hindi ka man lang mag-sorry. Ikaw, Alphonse, ano mo kay Excel? Ayun din, bumalik siya. Para bayaran niya lahat ng perang nawala niya. Oo. Ay, nanakaw niya. Na-scam niya Feeling ko na kasi, pera. kaya niyang bayaran Yun yung sinasabi niya, di ba, noong una nga. Yung Oo. mga toys niya, kaya niyang bayaran yung value Kaso niya. nga lang, lugi na siya. Kaya Pero, ayaw niya. Iba din yung impact na magagawa ni Excel sa social media kapag nabayaran niya yun. Promise. Ano yan? 180-degree turn yan kapag nagawa niya yun. Yung nakita na pinaghirapan niya, ginawa niya ng paraan para makabayad. Walang doon. Walang tutumbas doon. Totoo, content mo yun, mababawi mo. Oo nga, no? Totoo yun. Isa pa yan, doon sa mga video na pinopost ni EXL, dami nagko-comment, daming nag-share. Oo. Kung sa kanila, wag na nilang pansinin kasi kumikita din si EXL doon Ay nako. Sim. Para sa susunod na topic, magre-record kami para lang may pang-reserve. At magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod na Salamat! episode ng Sim! Itanong mo sa tito mo. Itanong mo sa tito mo.